this is about, fetish. But before anything else, gusto ko po munang batiin si Wency Salang Herong or Gerong. Sorry sir kung mali ang pronunciation ko. Happy birthday po sa inyo, sir. I wish you nothing but the best. So, palagi po kayong mag-iingat and enjoy your special day. Okay, ang video pong ito ay requested about armpit and foot fetish. Bakit daw nakakahiligan nilang amuyin, halikan, or ilik ang kilikili ng mga kapartner nila at ang paa nung partner nila. So, ano po ba muna ang ibig sabihin ng salitang fetish? Ito po ay form ng sexual desire na to the point na may abnormal degree na ng particular object or pwedeng bagay or pwedeng activity or pwede ring parte ng katawan ng tao. Meron ka ng obsession sa mga bagay na ito. But since ang requested ninyo ay parte ng katawan ng tao, so yun na lang ang pag-usapan natin. Huwag na natin pag-usapan yung mga object, yung mga activity, or yung iba pang form ng fetishism. So, ang pagkahilig sa kilikili or paa ng yung kapartner, mga pababae man or mga palalaki, is real. Kaya lang, hindi na pag-uusapan ang mga ito. So, pag-usapan muna natin ang kilikili or armpit fetishism. But first, gusto ko lang i-clarify na malaki po ang pagkakaiba ng fetishism sa turn-on ka lang. Being turned-on by something, like kapag nakikita mo yung kilikili niya, minsan, para kang nakakaramdam ng arousal or pwedeng nasiseksihan ka lang kapag nakikita mo to. Minsan, gusto mo makinis. Minsan naman, mas nati-turn on ka kapag may konting buhok. Minsan naman, particular ka doon sa amoy, sa itsura, or sa kulay nung skin, nung kilikili nung tao. So, iba't iba po kung ano yung pwedeng makapag-ignite sa inyo kung bakit nati-turn on ka. Turn on ka lang kasi nasiseksihan ka tuwing makikita mo yung kilikili niya. Gustong-gusto mo hinahalikan ito, gustong-gusto mong nililik ito, gustong-gusto mong inaamoy-amoy ito. Yun, meaning nati-turn on ka lang doon sa kanyang kilikili. While ang fetish po, ito po ay nag-i-imply na parang isang obsession. Strong sexual desire. Pwede ka ditong magkaroon ng orgasm kapag ka ginagamit mo ito. Like, kapag ka obsessed ka na sa kanyang kilikili. Yun na yung gusto mong makatalik instead dun sa regular na talik. Yes, ganun po ang fetish. Mas prefer mo na yung armpit na pakikipag-niig kesa dun sa regular sex. So meaning, possible na dito na magtapos ang laban ninyo. Dito ka na mag-orgasm. While, kung hinahalik-halikan mo lang naman or inaamoy-amoy mo lang naman or dinidila-dilaan mo lang naman ang kanyang kilikili, less fetish po iyon. Maaring turn on ka lang doon sa kanyang kilikili. So, kung may sobra po akong nasasabi or may kulang sa mga sinasabi ko, mag-comment lang po kayo dyan sa baba para mas madagdagan yung kaalaman ng ating mga audience at dun sa mga nag-request. Hindi naman po ito pwedeng ma-consider na problema unless nagkukos na po ng distress ito sa inyo. Sadyang meron lang po talagang mga taong weirdo. Kaya lang, hindi naman natin sila masisisi doon. Weird in a sense na nati-turn on sila sa mga ganitong part ng katawan ng isang tao. So, kung yan na ang ginagamit mo, yung kilikili na nung partner mo para mag-orgasm ka talaga, yan po fetish. Pero kung hindi naman at hinahalik-halikan mo lang, inaamoy-amoy mo lang, dinidila-dilaan mo lang, meaning turn on ka lang doon sa kilikili ng kapartner mo. Less fetish po iyon. Minsan, turn on ka o nasiseksihan ka sa kanya kapag may konting balahibo. Minsan naman, kapag makinis na makinis. Minsan, yung iba gusto pa may konting amoy-amoy, maasim-asim, or medyo may bio-bio pa, ganyan. So, may mga weird po talaga tayong taste sa mga iba't ibang bagay o parte ng katawan na minsan mahirap maintindihan. Pero hindi naman po ito pwedeng mag-cause ng problema kung hindi naman nagdudulot sa inyo ito ng distress. Share ko lang, meron po ako dating nakakwentuhan sa gym back then na kaya daw siya nag-gym because ang dami raw babae na nakikitaan niya o nabubusohan niya ng kilikili. At kapag ka nakikita niya yon, sobrang turn on daw siya. At pagdating sa bahay, nagmamariyang palad siya. Nag-i-imagine sa iba't ibang kilikili na nakita niya doon sa loob ng gym. At doon siya natatapos. Yun po fetish na. Kasi meron na siyang strong sexual obsession doon sa isang
bagay, isang parte ng katawan ng tao or sa isang activity. So, second request is about foot fetish naman. Ano naman ito? Wala rin pong pinakaiba ito doon sa kilikili. A foot fetish is a sexual interest sa paa, sa toe, sa ankle, at pag nakikita mo to, nagkakaroon ka ng arousal at possible na mag-orgasm ka dito. Di lang simpleng turn on yung nararamdaman mo dahil nagagandahan ka o nasiseksihan ka sa paa niya, hindi lang ganun. Nagkakaroon ka ng sexual desire and interest or obsession kapag nakakakita ka ng magagandang paa. Minsan sa itsura, gusto mo pag may nakikita kang accessories na nakalagay sa paa niya, sa kulay ng kanyang mga kuko, sa shape ng kanyang mga paa. In other words, nagkakaroon ka ng satisfaction at halos wino-worship mo na yung kanyang paa. The most fetish body part, ang paa ang isa sa pinaka-common na kinukonsider. Bakit siya yung common? Kasi sa lahat ng parte ng katawan, yung paa at kamay, yung nakikita agad natin, di ba? So, kapag meron kang turn on ka sa paa or sa kamay ng isang tao, makikita mo agad yon. Kaya minsan, nakakapag-imagine ka kaagad ng mga foot play or hand play. Dahil nga, sila agad yung nakikita mo. Kaya kung may fetish ka sa ganitong parte ng katawan, manonotice mo agad yon doon sa isang tao. Yung paa kasi natin, guys, covered yan with nerve endings. So, expect mo na merong intense na sensation dyan. Kapag may foot fetish ka, gusto mong nakababad doon sa paa niya kesa doon sa ibang parte ng katawan niya. Minsan, nakaluhod ka pa para lang makares mo yung kanyang mga paa. And, ina-adore mo kasi yung mga paa niya. Kaya, ini-encourage mo siya na minsan, ilagay yung kanyang mga paa all over your body. Like, gusto mong i-glide niya yung mga paa niya all over doon sa katawan mo, sa mukha mo, and sexy ka doon. To the point na na-arouse at possible na mag-orgasm ka na. Yun ang gagamitin mo para matapos ka. Pero kung turn on ka lang naman sa paa niya, normal lang naman na hinahalik-halikan mo, kinakares mo, nililingkis mo, part ng foreplay yun eh. So, kung yung mga significant other ninyo ay may mga ganito at inopen sa inyo ang topic na to, huwag kayong mawirduhan. Instead, subukan nyo. Baka mag-enjoy din kasi kayo. Kasi yung mga parte ng katawan na yan, maraming nerve ending. So, meron din kayong mararamdaman na intense sensation dyan. So, malay mo, mag-enjoy ka rin. Kailangan kasi na mag-meet halfway kayo para pareho kayong masaya pagdating sa pakikipagniig. So, I hope nakatulong sa inyo sa mga nag-request ng video to. I hope nasagot ko sa abot ng aking makakaya ang inyong concern tungkol dito. And kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakibigyan lamang po ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below sa mga hindi po nakapag-subscribe. Huwag niyo pong kalimutan i-click ang ating subscribe button dyan po sa baba. Libre po iyan. And also click the notification bell para in case may mga bago po tayong video is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. Once again guys, marami pong salamat sa panonood. Ingat po kayo palagi and palagi po kayong manalangin. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.